The Saints, Equipping the Saints 2026. Would like to welcome the Lion of Judah, the Lord Jesus Christ, who keeps on fighting for all of us. The battle is the Lord's, ours is to trust. All right, so war song. We're going to sing that song. Join us, inviting the presence of God. Kanina pa po kami. Nandito na ang Panginoon at alam ko, He's ready. Ready to do whatever we declare today. You have to fix your eyes unto the presence of God. The praises of God in our mouth. Use our mouth. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us Amen. will prosper. Isaiah 40, For the 17. battle is the Lord's, and He'll not fail. He'll not fail. We'll go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. We will not fight with earthly weapons, with the weapons of the Lord. but with the weapons of the Lord. The sword of the Spirit, the word of We our are the testimony, church of the blood of Jesus, and His wonderful, powerful name, People of praise, Jesus the people Christ. of war. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap, Everybody clap your we will hands. strike the Word. enemy. The word. As we dance with Put action joy, in the word of the God. host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, His name will be praised. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, a shout of victory, a shout of victory, His name will be praised. We're going to praise the Lord for today. We praise Him because of who He is. And tonight, we're going to praise Him because He is our Rabboni, teacher. We are in the Equipping the Saints. We need to imagine that we are in a classroom, wherever you are, all over the world. Our teacher is the Lord Himself, who authored the Holy Scripture. Tonight, are you willing to listen to Him? So go with me. Let's go with the mind of Christ, which is the Word of God. In Jesus' name we pray. Amen. Right, so we're going to greet all our partners. Thank you so much for touching down your mission partnership. And we desire that the BCF
will be more bold in getting the good news of salvation. And that's the reason why tayo po, magtataglis ako, lahat tayo ay missionary na kasi dumating na sa panahon, 1998 na, 28 long years na. Kung wala tayong pinagkatandaan, what for ang BCF na to? Dapat meron tayong pinagkatandaan. And because we are raised as children of God, the banner of victory is what we are bringing because our name is BCF. Victory means the banner of victory is Jehovah Nissi is the name, and that is the name God given to all of us. Being a children of God, we have a flag in heavenly. That is the Jehovah Nissi flag, the banner of victory. On this planet Earth, we have Israel, the promised land, and they are fighting for the victory also of Jesus Christ. He won the victory 2,000 years ago, and yet the darkness is still destroying the victory, but we need to stand for righteousness and prove to the whole world. Are we on? We prove to the whole world that we are standing on God's righteousness. So with America, so if you are a born-again believer, follower of Jesus, you stand for Israel and America. They are fighting for what is right and light and life. They are fighting for the life of everybody in the entire whole world. So that's why if you belong to Jesus, you belong to Israel and USA. Can you give a clap offering to the Lord? So tonight, of course, I will always give thanks to the Lord for our partners through 28 long years. It's not only your money, but your faithfulness. Yung iba sa atin talagang kung gaano ka 28 years na ang BCF, 28 years din kayong nagbibigay kahit hindi kayo BCF. Talagang saludo ako sa inyo. You are so faithful unto the Lord kasi we are serving a faithful God. And through the years, you know who you are. Kahit hindi ko po kayo ma-mention sa air. Alam nyo kung sino kayo. And you've been a part of me, a part of VCF all throughout the years. At yung mga dati rito, ay iniimbitahan ko pa rin kayo. Why don't you try to touch down your connection? Kahit sila Phil May, tuloy pa rin silang nagbibigay noon, nung buhay pa siya. So it means to say, it doesn't vary kung hindi tayo magkasama sa isang building, as long as the same ang spirit natin, isang bubong din natin meron. Meron tayong bubong ni Jesu Cristo. Si Jesus ang ating bubong. And if we are one body, one blood, and one name, under the name of our Lord Jesus Christ, together, nagkakaunawaan tayo sa tinatawag ng mandate ng Lord sa kanyang trabaho na iniwan niya sa mga disciples niya. Isa tayo sa mga disciples. Isa ang VCF na sumusunod through the years sa kanyang alituntunin. So therefore, makikita po, hindi lang sa Facebook, sa lahat ng mga tao sa labas, makapag-witness sila na totoo nga si Jesus sa VCF, Coronadal, South Cotabato. Amen po ba? So today, also lately, si Brother Ryan, thank you sa being a part of this ministry all throughout. Faithful ka pa rin kahit nandyan ka. That's why naman tinataguyod ng Lord ang iyong business. Talagang you were so faithful since the very beginning. Maliit pa lang si Jigo. Talagang nandyan ka na para sa BCF. Kaya naman ako tuwang-tuwa dahil alam ko God is talking to you that we have and we should expand our BCF. Ibalik po natin ang Metro BCF sa Baulan. Alam ko yun ang mangyayari. Mukhang hindi nag-react yung 1998. Mukhang wala. Hindi nila alam ang Metro. Ano ba, Jonah? Ano ba, Pastora Jennifer?
Ayaw nyo bang ibalik ang Metro VCF mula dyan sa, magmula dyan sa Moro Street, papuntang Baulan? Oh, di ba? History po yan. Metro VCF yan. And I believe na nire-ready ng Lord ang puso ni Nora. Kung ayaw naman ni Rainier, di si Nora, talagang walang makakapigil sa plano ng Diyos dahil talagang merong umbilical cord na ano sa kanila mula pa sa Orange Team papunta sa Metro VCF papuntang Baulan. Di pa huli ang lahat. We're going to rise up the name which is above all name. Kung totoong tayo ay lumalago, kailangan dumadami tayo. Si mas marami tayo, ibig sabihin, mas marami tayong magagawa, especially in these last days. Are you happy? Ang yung attire ko po, pang Hong Kong na to, kaya nagpapaano na ako sa mga taga Hong Kong, kay Emerin, also for those people na nag-respond like kay Moran, na, yeah, Arlene Moran, I'm so excited to be with you. You're going to be with us in Macau. I believe that God will make a way for you to come with us in Macau. To be a witness of how the Lord is doing His mission. At yun, pinapaplay na po namin yung mga mission namin sa Singapore, dito sa Asia. Umiikot kami sa Asia. Hopefully, na I'm going back to Korea. Dahil nandun yung burden ko talaga para sa mga Pilipino. Dahil nag-umpisa ang VCF sa Korea, Samgakchi. So, thank God, hoping that naririnig ako ng mga firstborn na Korea group. Maghanda kayo, we're going to go back to Korea to reach out all our colleagues, yung ating mga kababayan doon, nangangailangan ng heart surgery or whatever you call it. The bagong puso, kailangan ng bagong puso. So also, I'm online with Thailand and Vietnam. So I really need to ignite our evangelist. Of course, evangelist kasi talaga ang calling ni David Porle. Kaya sabi ko, you ignite yourself. I prophesy noon pa na evangelist ka. So, wag mong igit-giit na ikaw ay pastor. Talagang pag evangelist ka. So, take time. You need to continue yung plans natin. Nag-umpisa na tayo sa Thailand at saka sa Vietnam. We will revive that right after Hong Kong, and also going to India. Please continue to pray, David Raho, because Jonah and I will be going to India. Hallelujah. That's the prophecy. Ang inyo pong lingkod ay kailangan na po lumabas. Hindi na ako pwede at hindi na ako bagay sa Barrio Dos. Kailangan na ako mag-lift up dahil matagal na panahon na tumagal ako dito. Ang uri ko ay talagang lumilipad. Hindi ako papi na dito lang o manok. Ako po ay agila. So the right timing na nag-mature na ako, the Lord will surely show His power, His strength, and His plan for me to go around, because this is the inheritance and the vision that God has given us, that somewhere here in Coronadal City shall fly all over the world to bring forth the good news of salvation all throughout. Alright, so marami po, prophetic po ang ating church. Kaya yung mga prophecy since the very beginning ay talagang in fact na-delay na ako eh. Tingnan mo yung edad ko, dapat half of the continent na, pero because nga gusto ko talagang magkaroon ng identity ang VCF dito sa Coronadal City,
napakahirap magpa-identify dahil come and go ang tao, ayaw nila ng correction, so hindi tayo makabuo ng totoong victorious at saka armies ng Diyos. Ito yung gusto ng Lord, magbuo ng mga warfare group, yung mga warriors upang i-combat tayo sa darkness. Hindi tayo makalabas dahil kung tayo ay nasa dilim pa, we're not qualified to do that. So this is or how many times na ba ito na exposure ng BCF sa outside country? Umabot na po kami ng UAE and also umabot na rin kami sa, of course, kailangan nating maano yung tawag dito, ang Asia Minor, at para tuloy-tuloy ang plano ng Lord. Going to Europe, going to Middle East, kasi ito yung mission. Ang mission ay talagang nagdidirect ang Lord. If you just allow Him, at kung anak ka naman ng Diyos, talagang ililid ka niya kung saan niya gusto. Which is His will, is to saturate the whole planet Earth with His words. Kaya kung nagpa-training kayo, natural, qualification goes with your ability to do the work, to do the mandate. So maraming salamat sa mga partners. Alam ko, lumalago din sila kasi yung iba sa kanila talagang since very 1998 nagbibigay na sila hanggang ngayon. Amazing, parang hindi ako makapaniwala. Tiningnan ko yung record, ang dami pa rin sumusuporta kahit nung way back when pa, 1998. Hindi lang natin na touch like si Ate Loretta C. at yung mga ibang dati nating kasamahan na nag-umpisa ng BCF. Please connect me to Delphine family sa Kilabebot. They need to connect. Tandaan nyo, hindi kayo makarating sa inyong paruroonan hanggat hindi kayo bumabalik sa inyong pinanggalingan. Alright, so naririnig nyo ako. I know you're watching, Bembot. It's high time for you to connect. Naumpisahan natin ito, ang BCF dito way back 1998. Kaya dapat nyo lang isipin na kayo ay ginamit dito. Don't you know? Ang pangalan ninyo nakalagay sa mga foundation dito. Nandito ang mga pangalan ninyo. And that is eternal. So wag nyo nang isipin yung mga mali, yung mga pangit na mga bagay na nangyari sa buhay natin. Just come back to where God plant you. And bloom where you are planted. Together, we can soar high. Amen. So, salamat. Excited na rin si Emerin sa Hong Kong, China. Lagyan natin ng China kasi province ng China ang Hong Kong. Later, baka doon na tayo dadalhin sa doon sa sa Beijing, China. Kaya nyo bang anuhin yung mga COVID doon or whatsoever? Kung kaya natin, why not? Alright. So think big because our God is big. And alam nyo, pag ang purpose ninyo ay purpose ng Diyos, talagang dadali na lang kayo, wala kayong kaalam-alam, nandun na kayo. Also, I would like to give God the glory. Please pray for everyone. 20 ngayon, ang usapan natin. Touchdown nyo na yung inyong finale na para ma-arrange na natin ang ating mga hotels. Mabook na natin lahat. And also, syempre, sabi ko nga, lesson learned sa mga na kapag kayo ay may promptings, wag nyo nang hintayin katulad ni Joy at saka ni nagpapahuli-huli pa kasi. Kaya tingnan nyo, pag mag-rapture niya, okay lang itong flight, mahuli kayo at hindi kayo makasama. Pero pag rapture ba, kasi sinanay nyo na ang sarili nyo pag sinabihan kayo, okay lang, mamaya na lang. Tomorrow na lang hanggang sa, last hour. Mahilig tayo sa cramming, ganon din sa ating mga partners. Naghihintay lang naman ang partners natin, pero hindi kayo nag-move. Kailangan pa si Pastora magpatawag sa inyo at pinaparelease ng Diyos. Kasi walang grace, yung grasya natin talagang napakakulang. You have to check your faith
mukhang may diferensya ang faith natin, mga kapatid. Hindi agad-agad nakakarinig ng signal ng Lord. Mukhang yung frequency ng langit ay napakalayo. Kailangan po natin mag-align. Can you give a clap offering to the Lord? Agad-agad. So nagka-countdown na tayo. Supposedly, I told you, 50 katao ang padala ninyo every week. So sa isang buwan, nakapadala na kayo ng more than 200. Ang Diyos na kasi ang bahala dyan, nakatingin kayo sa akin. 3 lang talaga ang sinisindan ninyo. 3 tao, 5 tao. Sila lang ba ang tao sa mundo? Marami akong ginawa, sabi ng Lord. Kasalanan din natin kung bakit marami tayong failures dahil hindi tayo marunong sumunod sa instruction ng Panginoon. Ma-pride tayo, yung iba sa atin, hiya kami. Can you imagine? Ang tagal nyo nang na-equip, may hiya pa pala. So ang may hiya, may kasalanan. The reason why hindi tayo makamove sa buhay natin, it's all because we are under the stronghold of Satan using our own pride. Okay, so nasa equipping po tayo, kailangan malaman natin how to apply. Every equipment naman na napag-aralan natin. Kaya hindi tayo victorious. Victory lang ang pangalan. Nakayuko lahat because wala talagang victory. Alam niyo, pag may victory kayo, ang layo ng tingin niyo. Kasi para kay mga agila, 20 kilometers or 50 kilometers away, talagang nai-intercept mo ang mga ng mga Iranian. Hallelujah. Pag wala ka interceptor, talagang patay ka. You really need to be like an eagle. May pananaw ka, may vision ka. Alam mo ang mga kalaban. Alam mo ang nangyayari sa iyo. You can defend yourself. You can oversee. You can advance the kingdom of God. All right. So ang atin pong session ngayon is we'll be learning again how to pray. Kasi nakita ko, sabi ko nga, tagal nyo na rito sa BCF, yung prayer ninyo hindi pa rin siya effective. Been talking about how to be effectual, yung Book of James na yan, paano ba yung fervent prayer, yung prayer na nakakamatay ng mga mikrobyo, mukhang hindi na natin naalala. Basta bumabalik tayo sa prayer natin na parang, thank you for sunshine, thank you for food, yun na lang. So kailangan po nating lumago, anak kayo ng Diyos. Katulad ng mga Kristiyano ngayon, obviously, marami sa atin na lagi na lang nag-yell sa Panginoon ng help, help, help. Oo. Katulad nung mga disciples sa bangka. Asan ka na, Lord? Ano na, Lord? Nalulunod kami, hindi mo ba alam? Lord. Tapos na tayo dyan. Na-born again na tayo, tinuruan tayo ng Lord, imbis na tayo ay magtawag sa Panginoon, tayo ay mag-speak na. Kaya sabi niya, speak to the storm. Do not describe the storm. Speak to the storm. And the storm will obey. Because you are a child of God. Come on. Hallelujah. Happy Friday. Friday is my fest day. And I'm so glad na yung mga sumusunod, or yung masama sa akin, prayer and fast during Friday, ay kinukongratulate ko naman, syempre, dahil yung inyong pananampalataya ay nakakontribute sa clouds na binibigay ng Lord dito sa ministry. Faith kasi ang hinahanap ng Lord. Kung wala tayong faith dito, or maliit lang ang faith dito, maliit din ang ating makikita na harvest. Amen. Faith is the currency of heaven. If you want to see heaven, you must have faith. At ang faith mo ay hindi uobra kung walang love. It's the love that pushes faith to be visible. Invisible pa rin ang faith natin kapag wala tayong pag-ibig na galing sa Diyos. We're doing that everything because of love. Okay? So,
you shall be exposed. At happy din, Women's Month. Meron tayong tomorrow. Wala po tayong simba sa Sunday due to electrical interference. Kaya magkaroon po tayo ng service tomorrow. As usual, breakfast. As usual. Alam niyo ako, kahit anong mangyari, hindi ako natitinag sa mga tuloy-tuloy. What is due to God is due to God. Okay, so sa gabi, meron tayong women's celebration sa 5 Niñas. Nakabayad na ba ang lahat? Okay, walang tugon. Mukhang di tayo tutuloy. Kabayad na ba ang lahat? Okay. So, tomorrow, inimbitahan namin ang mga women's to celebrate. It's high time for you to be exposed. Diba? Lahat ng tao, mula noon sa forefathers natin, foremothers natin, tayo ay silent. But this time, women should come out and tell the world that without us, there is no humanity. Walang tao. Walang tao ang planet Earth pag walang woman. Amen. That's why dapat lumalabas ang mga babae at sumisigaw na tayo ang siyang isa sa mga bayani na ginawa ng Diyos para sa kanyang perfect plan. And also, our men should bow down to God's authority na binigay sa atin bilang mga babae. Kaya kailangan lumabas kayo para ma-expose naman kayo. Hindi yung mga battered wife lang kayo. Come out at itataas kayo ng Panginoon dito. So we'll have a service, maybe 45 to 1 hour, mga service doon sa 5 Niñas. Would like to ask 5 Niñas na magkaroon tayo ng parang theater type. And then yung mga men's natin, you are welcome to come with us. Pero lalabas kayo pagdating ng women's right after the service. Gagawin natin ang night service doon. Tapos sa mga men's ay doon sila sa 5 Niñas na resto. Meron silang lugar doon, mag-coffee sila or whatever they can eat there. Pero yung women's doon sa ating venue, alam natin yan, okay? Are you amenable to that? Palakpakan natin ang Lord. Kasi pag nag-pray tayo, yung laman ng utak natin talagang tuloy, hindi yung walang sagot. Walang alam. Hindi pwedeng ganun. Ang faith by faith, pag sinabi mong faith, kahit wala kang pera, yes, I should be there. Ganun ang faith. Pag magkaroon pa tayo ng mga members na ganito na, tamimi, pagdating sa ganyan, titingnan ko lang pastor, magtinginan tayo. Hindi ganon. Faith is a substance of the things that you hope for. Kung anak ka ng Diyos, God will always say, I am your Father. I will always provide. Everything you need, I will always provide. Yan kung anak ka ng Diyos. Kung hindi ka naman anak ng Diyos, hindi you supply your own. Pag anak ka ng Diyos, kahit anong ipapagawa ng Diyos sa iyo, He will always give you the evidence na anak ka ng Diyos. Ipoprovide niya lahat ng kailangan mo. Palakpakan natin ang Lord. So by faith, hindi tayo natitinag sa taas ng gasolina. Humingi kayo ng tawad. Pag hindi kayo humingi ng tawad sa kasasabi nyo na ito na, itong buhay namin, wala na ang taas na ng mga gasolina. Hindi kayo totoong anak ng Diyos. Pag tumaas ang gasolina, masaya ang anak ng Diyos kasi lalo tayong itataas ng Lord. Hallelujah. Hindi po pwedeng mas mataas ang gasolina sa atin. Mas mataas si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang hirap talaga kung sa Ilonggo pa, batakon ang pagtuon nyo ba? May namatay na ba sa taas ng presyo? Wala. Oh, praise the Lord. Wala. Dahil tayong mga anak ng Diyos, walang tataas na sa atin. Sabi ko nga kay Pastor Alfredo, kung 10,000 ang litro ng gasolina, magpo-provide ang Lord pa rin sa akin. Baka hindi niya na ako provide ng gasolina. Talagang magpa-fly na lang ako kasi walang gasolina sa langit. Palakpak. Come on.
minute. Mahirap po magpatapang-tapangan pagdating sa test and trial. Hindi tayo makapasa. Nakalagay na yan sa Bible. Ultimo kamatis, mag-1,000. Kaya mo pa ba yan? Hindi natin kaya, pero kaya ng may-ari. Para lang yan sa hindi anak ng Diyos. Ang mga they cannot afford to give their tithes and offering. Ang anak ng Diyos can afford to give tithes and offering. At ano ang katapat ng tithes and offering? That the devourer will never even go near to us. We are free from the devourer. We are secured in the hands of our Lord. Amen. Okay, balik tayo sa prayer. Ang prayer po, unleash God's power. Tonight's unleash God's power. Unleash God's power is our topic for tonight. Session number? Okay, we'll be talking about our prayer life. How do we pray? How we should pray? Check lang. Kailangan natin ito i-check. Pag kayo ay medyo hindi na umaandar ang faith ninyo, go back to the foundation. Baka may crack. Tagal na nito. How do we pray, children? Di ba? Yan lagi natin tinatanong sa BBS. Pero tayo hindi marunong mag-pray. How do we pray? So number 1, focus on God. Siyempre, you don't focus on your problem. Some of us are focusing in your problem. That's why kayo nagpipray. Do not pray kapag problem ang focus nyo. Silent. O di, check na number 1 yan. Na-correct tayo dyan. Tapos we should pray. We should pray because there is a need. Do not focus on the problem, but God said, you should ask me because you have a need. Nako, Diyos ko, ilang taon na tayong Christian, mukhang iba yata ang prayer natin. Bumabalik tayo sa thank you for sunshine talaga. Hindi na tayo ganun mag-pray. Number 1, kapag nag-pray, communicate ka sa iyong tatay sa taas. Ang problema pag hindi mo tatay. Kaya itong topic natin is only for born-again believers. This is not for all. Yung Matthew 6. This is only for those who are children of God. Kaya maraming confusion kasi pinaghalo-halo na yung mga religious, yung hindi anak ng Diyos at anak ng Diyos at inangkin na lahat. Hindi yan po. Ang Holy Scripture ay guide para sa mga anak lang ng Diyos. Okay. So Matthew 6, punta tayo doon. There are 2 parts of the prayer of our Lord Jesus Christ. Yung one part, tandaan ninyo, yung Matthew 5, 6, and 7, naka-address sa Our Father. Hindi makarelate yung iba sa atin. Maybe ang tatay ninyo ay battered kayo ng tatay nyo, iniwanan kayo, ni-rape kayo, kaya hindi tayo makarelate sa Our Father who art in heaven. Tonight, I want you to, your eyes be open, kasi pag bukas po ang mata natin at yung understanding ng Lord ay umaandar because binibigay ng Lord sa atin na regalo ang kanyang understanding. Kapag naka-understand kayo ngayon, you should praise the Lord. Hindi yung parang pinupush niyo pang mag-question mark ang inyong mga utak. Kundi, makikooperate kayo, Lord. Mukhang may nakita na ako. Mukhang meron na akong naaninag na glimpse of righteousness at glimpse of liwanag. Tulungan niyo po ako na talagang sa liwanag na talaga ako. Para kapag naintindihan mo kasi, the reward would be wisdom. Hindi magkawalay ang knowledge, understanding and wisdom. Hindi yan dapat naghiwalay kapag kinakausap nyo ang Diyos. Kaya sabi niya dito sa Matthew 6, yung Our Father, 6:9, 6:9, 8. Ito po ang ating
prayer, how we should pray. This is announcement to all believers, including India. Ang ganda talaga ng BCF. We are not just talking sa Barriudos. I'm talking to India, to Singapore, I'm talking to Indonesia, I'm talking to anywhere. And now Hong Kong is activated. Hallelujah. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. May pattern po tayo sa panalangin. Ama naming nasa langit, kung sa English, Our Father who art in heaven. This is the first part of Jesus' prayer. Our Father who art in heaven. Sambahin ang ngalan mo. Okay? Our Father in heaven, hallowed be your name. Holy is your name. What do you mean by holy? Kaya yung iba sa atin, hindi tayo natatakot mag-adultery kahit tayo ay born again because we don't know holiness of God. If you only know the holiness of God, talagang you cannot commit sin. Because you know how holy God is. Hindi lang natin alam kasi, marami sa ating mga Kristiyano, hindi natin alam kung gaano kabanal ang Diyos. If you are reminded with the life of Peter, sabi niya, nung nalaman niya no, na talagang si Jesus nga ay medyo iba, miraculous, sabi niya, at holy, sinabi niya, layuan mo ako, Lord. Si Isaiah pala yun. Woe to me. Na-realize ko, napakadumi ko. Nung na-realize niya ang holiness ng Diyos, si Isaiah, si prophet, sabi niya, woe to me. Si Peter, ganun din. Nung na-realize niya kung gaano kabanal ang Diyos at sino pa ba, yung na-realize nila na napakabanal ng Lord. Parang pati si Paul, siyempre si Paul yung pinaka-hero ng ating gospel. Nung nalaman niya napakabanal ng Diyos, talagang sumuko siya. Suko niya ang lahat sa kanya. Kaalaman, pera, position, everything. Talagang ang buong buhay niya, sinuko niya. Nung nalaman niya kung gaano kabanal ang Diyos. Hallelujah. Nung nalaman niya na walang-wala siya kaya nga, we are just rags in front of God. Walang 1% man na pride dapat ang lumalabas sa totoong born-again believer. Because kapag may prideful ka, it means to say that you don't know how powerful God is. You don't know God, actually. Kung hanggang ngayon, prideful ka pa rin. Alright? You should know the holiness of God. So you will know how sinful are we. Can you give a clap offering? How are you going to maintain your humility? Is by knowing His holiness. In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. What do you mean by first part na puno ng, lahat ay na-address sa Father? Ka-relate ba kayo? Ka-relate ba kayo? Na yes, hindi tayo nagkaroon ng perfect na Father dito sa lupa. Pero ibang Father ito. Itong Father na to ay hindi nagbabago. Talagang nagmahal siya sa ating lahat bilang Creator. And He committed Himself to love you until the end. Ito yung Father natin who art in heaven. So, hallowed be your name. Holy is your name. Ibig sabihin, ang pangalan mo ay banal, makapangyarihan, dahil ang pangalan ng Diyos ay nagtataglay ng kapangyarihan. Nagtataglay. Ang hirap kasi man Tagalog ba? Nagtataglay ng mga kailangan ng mga tao. Sa pangalan mo makuha lahat ang kailangan mo. Nilagay na ng Diyos sa kanyang pangalan ang lahat ng kailangan ng isang tao. Kaya holy is your name. When you say holy is your name, I admit I have to surrender. I have to bow down to your name. Yun lang kung na-realize mo. So your kingdom come, your will be done on earth. Your kingdom come. It's all about the kingship of our Lord Jesus Christ. At ang will niya ang mangyayari. Yung will, hanggat hindi mo
sinurrender yung will mo, ang will ng Lord ay hindi mangyayari sa buhay mo. You need to surrender your will to God. Pwedeng pagalit ka. Sige na nga. Pwedeng sinabi mo, okay Lord, your will be done, your kingdom come. Pero yung ipangatlong way is yung nadidelight ka na kapag ang way ng Lord ang iyong sinunod. So tatlo. Yung una, surrender. Your will be done. Pero hindi naman totoong nag-surrender kasi maya-maya bumabalik, di ba? Nandun pa rin yung will mo. At yung another will, ano ba yung another will natin? Yung pagalit ka. Sige na nga. Your will be done na nga. Wala naman ako magawa talaga. Katulad sa mag-asawa, ganun, di ba? So yung third way is when you delight to do God's will. Kahit na palpak, hindi yung inaasahan mo, pero alam mo hindi will ng Lord kasi. Kaya sabi mo, yes Lord, napatawa ka, yes Lord, not my will but yours be done. Yun yung third way na gusto ng Lord para sa atin. Yung kusa natin ibigay ang ating will sa Kanya and allow His will to be done sa ating mga buhay. Okay, so this is the first part. Give us will done on earth as it is in heaven. So kung ano yung nasa langit, ito yung gustong ipatupad ng Diyos. Ito yung will niya, Lord. Ang will ng Lord ay ang kultura ng langit ay dadalhin dito sa lupa. Kaya influencing, si Jesus ay nag-influence bilang tao. In-influensya niya ang lahat ng tao na kung anong meron sa langit ay ika-copyright dito. Katulad ng pag-influence ng Spaniards sa Pilipinas, na kung saan nakuha na natin ang halos ilang percent na kultura ng mga Espanyol sa atin. Talagang napaka-powerful ng kanilang influence, ng kanilang colonization. So ito din ang gusto ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, dala-dala niya ang influence ng langit. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kaya meron po tayong, when 2, 3, 4 gather together. You remember Bembot, no? Siya yung nagpauso niya ng kanta. You've been always a part of my heart, you know? Kahit ano pang sasabihin ninyo. Kasi ako pamilya Pamilya ako ni Jesus. Hindi ako nalalagyan ng mga galit, na mga kung ano-ano mga negative na sinasabi ninyo. You will always be in the heart of Jesus. Naging part kayo ng pamilyang ito at forever will be. Kung magbalik loob kayo sa Panginoon, nandyan lang. Lahat ng mga ginawa ninyo talagang nandyan pa rin. God is true to His promise. Yung mga pangalan ninyo nakapost dito, na ihulog natin mga pangalan niyo. Yung pangalan ni Ate Loretta C. Pati yung mga maid niya nandito Di ba? Nung nag-start tayo. So, naging pillar kayo ng church na to. At si Lord naman, eternal. Kung ikaw ang tingin mo, mukhang temporary, na magiging temporary din yan. Pero kung ikaw ay naniwala na eternal ang iyong connection sa church na to, then may enjoy mo yung paniwala mo na totoong eternal ang iyong connection sa kanyang trabaho. So give us this day our daily bread. If you remember, so Exodus ba yun, na sabi ng Lord, manna, narinig nyo yung living manna? Manna is the food from heaven na kumpleto na. May protein, may vitamins, may probiotic, may kung ano-anong mga ingredients. Kaya hindi nagkasakit ang mga tao noon kahit 40 years silang kumakain ng manna. Ayun. Sabi niya, give us this day our daily bread because ito ang will ng Lord. Sabi niya, ano yung instruction niya nga? Punta nga tayo doon para maniwala kayo na yung mga sinasabi ko ay nasa Bible. Exodus 16, 4-5. Exodus.
Remember, ang mga Israelites. So we thank God. I truly, truly pray for Israel and our America who really depend righteousness to win over evil. Kaya, thank God, ang totoo pong status ayon sa Diyos ay natural, panalong-panalo ang nasa righteous. Dahil kahit na marami pang silang missile, tandaan ninyo, hindi nila kayang abutin ang missile bomb ng ating Panginoon. Laging sinasabi niya from the beginning, patunayan niya na ang Israel ay kanyang protektahan. And so with America who is fighting, nag-iisa na lang ngayon si Trump. Ibig talaga sabihin, you and me against the world talaga. Pag sumama ka kay Jesus, pipersecute ka ng lahat. Ito yung talagang ebidensya ng prophecy ng Lord. Ang nangyayari ngayon sa war natin. But continue, tingnan nyo si Trump, hindi siya natitinag. Yan ang tunay na isang Kristiyano. Pinapakita ng Lord sa atin kahit na marami pang bubumba sa'yo, naranasan ko po yan dito, talagang nakatayo pa rin ako. Dahil ang alam ni Trump, nasa likod niya ang Diyos. Hindi lang sa likod, nasa unahan pa. So palakpakan natin. Marami na pong mga leaders na namatay at nakita natin, nabubuksan na rin yata ang mga ISIS. Ano tawag doon? Mga rebelde. O binabalaan na nila ang Iran o ang ibang mga neighboring countries or nation na suportahan ang Iran. Sila na mismo ng mga rebelde. And all Iranian people are clamoring for freedom. And this gonna be almost 70%. Nakikita ko talaga, ang mga kalamnan ko talagang nagbubunyi dahil alam ko, ang Diyos ang siyang magbibigay ng kalayaan sa Iran. Hallelujah. Siyempre may kailangan, may gamitin siya. Katulad mo rin. Hindi nabuhay si Lily. Hindi siya nabuhay kung may nagpagamit. Eto na naman, si Romel. Paano siya mabuhay? Wala siyang pamilya na nag-asikaso ka kanya. Ako ay anak ng Diyos. Nagpapakilala ako na hindi ko pwedeng baliwalain ang nangangailangan, nag-aagaw buhay. So ngayon nasa likod na po siya. Itong bahay ng Diyos ay refugee at kailangan po nating patunayan sa mga tao, sa ating mga partners na itong ministering ito, from the very start since 1998, we're engaged in the works of our Lord Jesus Christ. Nandyan po siya sa likod, butot balat. I prophesied na malagyan ng laman ang kanyang mga skin at ang kanyang buto ay patatagin ng Lord. Babalik siya sa kanyang normal na buhay upang makapagtrabaho at i-prove niya sa pamilya niya na ang Diyos ang bumuhay sa kanya. Hallelujah. And yun nga, nahiya siya dahil sleep right po yung pinapatulugan ko sa kanya. Kaya parang nahiya siya. Sabi ko, si Lord ang naglagay sa iyo dito sa lugar na to dahil mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos lahat. We should know that. At kung totoong may pagmamahal ka, ay kaya mong mahalin kahit sino man siya. Hindi mo kaano-ano. You can love people because that's the heart of Jesus. Then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, dito yon, and the people shall go out and gather a certain quota every day. May instruction ang Panginoon. Sabi niya sa leader, behold, attention, I will rain. Paulanan ko kayo ng tinapay galing sa langit. And the people shall go out, lahat ng tao, to gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. Hirap sa atin pag binibless na tayo, nakalimutan nating testing yan. Ayun, yan. Sabi niya, and it shall be on the 6th day that they shall prepare what they bring in.
And it shall be twice as much as they gather daily on the seventh day. Then Moses, Aaron, on the sixth day pala, para sa seventh day. Then Moses and Aaron said to all the children of Israel, at evening you shall know that the Lord has brought you out of the land of Egypt. You should know and remember, it was God who brought you out from adultery, from Egypt, from darkness. Ito yung ibig sabihin ng Lord. Living manna is provided by God. Kaya hindi dapat natatakot ang mga anak ng Diyos. Kung pataas na pataas ang mga bigas na yan o kung ano pa man din, ay sapagkat may pangako, may covenant naman ng Diyos sa kanyang mga anak. Come on, give Him a clap offering. So, let's go back to Matthew 6, yung ating prayer. Ito po ang sinampol ko lang. So, once upon a time na sila ay kinuha ng Diyos sa Egypt, at yun, nag-provide. Kaya kapag kayo ay inalis ng Diyos sa mga sugal, huwag kayong mag-alala. God will provide. Huwag niyong isipin na kung wala na kayo sa sugal, hindi na kayo mabubuhay. God will surely provide to tell you that it was He who brought you out from the dark. All right. Matthew 6, balik tayo sa Our Father. Dito po ang first part ng Our Father is all about Our Father who art in heaven. Our heading must be Our Father who art in heaven. It shows na hindi ito prayer para sa lahat, kundi para lang sa mga anak ng Diyos. Klaro na ba? Kaya bakit hindi naging effective sa lahat? Sapagkat hindi ito para sa lahat ang Our Father ni Jesus. Para ito sa kanyang mga disciples. So, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito yung kanyang will na madadala ni Jesus ang langit dito sa lupa. Give us this day our daily bread. Kaya daily, gusto ng Lord, wag daw tayo magtago. Ano nangyari doon? If you read further, na-spoil. At naging worm maker. Naging worm maker ang bread nila dahil tinago nila. Ganun tayo. Masyado tayong greedy. Oo, mayroon pa tayong Sharon. Baka bukas wala na tayong kainin. So, tingnan mo mangyari. Pagkabukas, napanis yung sinyaron mo na pansit. Yan mo. At least may pagkain ng iyong mga aso. But, sabi niya, give us this day our daily bread. Our God wants them to depend on God. Ang Diyos natin gusto niya mag-depend tayo. Busin mo man ng maraming pera dito. Bakit hindi marami sa mga Kristiyano hindi nagbibigay ng tithes and offering nila? They put their trust into their savings here on this planet Earth rather than putting trust into the Word of God, which says, give your whole tithe into my storehouse so that there will be food in my house. So, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Forgiveness is a big word in heaven. Tandaan po ninyo, hindi kayo makapag-forgive kung wala kayo forgiveness. Ang Diyos ay nag-forgive. Kaya ako madaling mag-forgive. Hindi ako nagmamalaki. It's all because I experienced the forgiveness of God. That's why easy for me to forgive because I have forgiveness. Hindi ka makapagbigay kung wala ka. You cannot give without it. So, give us this day yung provisions. Ano ba mga kailangan natin to unleash God's power? Provisions, forgiveness, and protection. Let's face it, kilala natin itong tatlong ito. Provisions, yung mga provisions natin, pangangailangan natin, pera, forgiveness, kailangan natin yan, at protection, kailangan natin yan. So, sabi niya, give us this day our daily needs. Forgiveness must be daily also. Daily yan. Provisions, daily yan.
at maging ang protection daily yan. Dahil ibig sabihin ng Lord na ito ang hilingin ninyo araw-araw. Give us this daily bread. Bread means provisions ng lahat. Hindi yan mana or pagkain, kundi lahat ng kailangan mo, daily mong ihingi. That's how born again believer pray. Prayer. Okay? Palakpakan nyo naman ang Lord. Daily. Ipiosos. Ito po ang Hebrew word. God loves you. He cares for you. So He wants you to know na gusto niya malaman ko dahil love niya ako, He cares for my needs. I always remind myself, okay, dahil love ako ng Father ko who art in heaven, He cares for my needs. Alam niya ang kailangan ko. Kahit hindi ko sabihin, much more kung ilalabas ko sa bibig ko, then magiging law ang aking need. Dahil binigyan niya ako ng karapatan or power to become a law legislation. Ang salita niya ay maging ma-legislate sapagkat anak ako ng Diyos. Number 1, tanungin mo, anak ka nga ba ng Diyos? Kasi it varies, baka hindi pa anak. Magpakaanak ka muna so that alam mo. So God cares for your present and future needs. Good to know naman. So palakpakan nyo naman. Oh Lord, salamat. Sabihin mo nga sa katabi, mukhang pinipilit ka pa ni Pastora. Talaga. Noong nalaman ninyo na wow, He cares pala for my present needs and even for my future needs. O di ba? Kung totoong kayo ay nagtanggap ng kanyang pangako, yon, may experience nyo yan. Kasi nakita ng Lord na tinanggap nyo. Naniwala kayo, nag-believe kayo sa promise niya na He cares for your needs now and in the future. Hallelujah. So my future is secure. That's why I don't have to worry. Worry is a sin para sa mga born again believer. Why are you worrying? Simply because you don't know God. Yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, worry kayo. Sige, go ahead and die fast. Because if you are a warrior, you die so fast. After worry, fear will come to you and you will be eaten by fear and you will be what? Dead. Fear is death. Hallelujah. So, salamat that God provided food. Yun, sabi ko sa inyo, yun ang the best food ever in the entire universe. Ang living manna ng langit. May sarili siyang enzymes, may sarili siyang probiotic, may sarili siyang vitamins, may protein, kumpleto ang living manna ng Diyos. Bakit ko nasabi? Lahat nung kumain ng manna, hindi nagkasakit. 40 years. So, we thank God that God provides, but you need to do your part. Yan sabi niya dito, Yan nga, break down. Pag nagbasa kayo, break it down. And then get the points. Itong 12. Forgive us our debts as we forgive our debtors. When God forgives you, you cannot help not to forgive people. Kahit na yung masakit masyadong ginawa nila sa'yo, niloko ka ng mga tao, nakakapag-forgive ka kasi na-forgive ka ng Lord. Sino ka para hindi mag-forgive na ikaw nga pinorgive ka? Kung may kasalanan sila, ikaw din may kasalanan ka din. We can hear a lot of stories sa mga Christian, lalo na sa mga Christian churches. Ang daming mga, minulistya sila ng kanilang sariling ama, at kung ano-ano pang mga karumaldumal na nangyari. And yet at the end, when they met the Lord, they did not end up to societal, but they end up to a life recipient, and then bumalik sila sa mga nakasakit sa kanila at
Hingi sila pa ng tawad at na-forgive sila. And then we can see how the Lord fixed their broken family because they forgive. See the power of forgiveness. At kapag hindi ka makapag-forgive, the Lord has nothing to do with you. He has no business with you. Kaya kailangan po mag-forgive tayo. Remember, forgiveness is not emotion. This is decision. Your choice to make in your life. If you want to forgive, and you forgive someone who hurt you so much, then God has a promise to that. He has promised to change your life upside down. He can change everything right away when you release forgiveness. Yung totoong forgiveness. Alright, so kahit ano pa, karumal-dumal ang ginawa nila, binastos ka, binaboy ka, katulad ni Joyce Meyer, talagang totoo ang forgiveness niya. Kaya tingnan mo, until now, at her age, she's very active serving the gospel. God allowed her through her story because God is, pinapakita ng Lord ang kanyang kapangyarihan sa kanyang salita. Anong ginawa ni Joyce Meyer? Pinorgive niya ang tatay niya na ilang taon siyang sinisex sa harap ng mother niya. Pinakarumal-dumal na yan. Marami parang mga story na mas sobra. But at the end of the story, siya pa yung ginamit ng Lord para i-baptize ang sarili niyang tatay na nagmulis siya sa kanya ng ilang years. Can you imagine? Ninakaw ng demonyo ang kanyang teens, ang kanyang pagkababae, lahat-lahat, pagkaanak, etc. Everything, bankrupt si Joyce Meyer. But when she found the Lord, God taught her to love those people who hurt her. And the whole family has changed. Siya pa ang nagbaptize sa tatay niya. Humingi siya ng permiso sa kanyang tatay na kung pwede ba daw gamitin ang story nilang dalawa. At nag-permit naman ang tatay at ang tatay humingi ng sorry sa kanya publicly at nagpabaptize ang tatay niya at si Joyce Meyer ang nagbaptize sa kanya. That's true forgiveness. Look at your neighbor, paki-check ng puso natin, ha? Yung iba, hindi pa ganun karumal-dumal, talagang hirap mag-forgive, no? And do not lead us into temptation. Oo. We can ask God to stay us away from the evil one, mga evil na tao. Do not lead us into temptation. Alam ng Diyos at alam mo rin ang kahinaan mo. So you ask God dahil wala kang kapangyarihan para ma-overcome ang temptation. Tandaan mo yan. Huwag kang magmalaki. So you really need to ask God to lead you out from temptation every day and deliver us from the evil people. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Yours, sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Wala. Kapag sinabi mo, Lord, do not lead me into temptation, you submit na talagang wala kang kapangyarihan. You declare to the Lord na ikaw lang may kapangyarihan, ako wala. So, please, Lord, do not lead me into temptation and deliver us from those evil people. Deliver mo kami sa mga taong nananakit, mga taong na pumapatay. I-deliver mo kami dyan. So, ganun ang magiging prayer ng isang born-again believer. So, that is the first part. And then part 2 is your will be done. Okay? 14. Verse 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Yan ang lagi kong iniisip sa aking sarili. Kung may time na parang hindi ako makaforgive, hindi natin talaga ma-perfect yan. There are times na nainis tayo, inis lang ang inumpisan, at nagkaroon na tayo ng galit, at hindi na natin ma-forgive. It's time makita natin ang tao, bumabalik yung galit natin, then I will always remind myself that God ay nag-forgive sa akin.
So, bakit hindi ako makapag-forgive sa mga tao? Always confess the name of that person, paulit-ulit, at maramdaman mo, nagre-release ka, nag-a-unleash ka ng power. Remember ang ating topic ngayong gabi. Nag-a-unleash ka ng power to forgive people. Lahat ng mga weaknesses mo ay kapag sinunod mo ang instruction ng Panginoon, nag-a-unleash ka ng power. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Magre-reflect pa rin sa atin. Kaya ang forgiveness ng Lord ay horizontally and vertically. Hindi siya pwedeng i-separate. Kung totoong nagingi ka ng tawad sa Lord, na forgive ka, dapat na forgive mo yung iyong katabi. Yan yung evidence. Can you give a clap offering to the Lord? But if you do not forgive men, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when you fast, do not be like hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Di ba, maganda ako. I'm in fast. At hindi ako gumagano. Talagang powerful ako because pinapakita ko, physically I am, siyempre, manghihina ka talaga. Wala kang kain eh. But, it doesn't show. Kasi pinapakita ng Lord, greater is He that is inside of me than my weakness. So, yung weakness ko, tinurn ng Lord na force, na power. Kaya, kung mag-fasting man tayo, 3 araw, madiscover nyo yan na wow, ito pala yung sinasabi ng Lord, my exchange. In my weaknesses, there my strength is. Kaya pinapakita niya, ang dami kong nagawa ngayong araw na to that extent, no, alam mo naman ako kahit 5 minutes, 10 minutes, pwede pa ako magplantsa pa ako. I studied, I counsel people, dito sa ibang parts yung mga may tumawag na mga ating mga family I have to attend to kasi pastor ako nila. I really need to avail myself. I also have to take good care of my household. Dapat may pagkain, malinis ang bahay, everything. And you can do that by the power of the Lord Jesus Christ. Once you obey God, He will discover you that you too can do all things passively. Hallelujah! Hallelujah! Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. Yes, sometimes talagang kailangan nating mag-announce. Katulad ko, mag-announce ako ng prayer and fast. Sinasabi ko sa inyo, nagpe-prayer and fast ako. But God knows my motive. My motive is to inganyuhin kayo na sumali sa fasting para naman magkaroon kayo ng ever-increasing power sa inyong mga spirito. Kaya bakit kayo manghihina? Bakit mahina kayo physically and spiritually? Because you did not obey God's command. He said, when you fast, ibig sabihin, command niya talaga ang mag-fast. Hindi yan optional. Nagkukumand siya. Ngayon yung pastor ninyo nagkukumand ng Friday fast. Pero many of you ay hindi sumusunod. That's your choice. Okay? Kaya huwag kayong magtataka na mahina kayo spiritually. Because hindi nadadagdagan ng cylinder ang inyong mga prayer life. Fasting is another power attached to your natural prayer. Nagiging more powerful ang prayer ng isang taong may kasamang fast. Palakpakan natin ang Lord. So that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place. And your Father who sees in secret will reward you openly. Ay kanina, syempre araw-araw, di ba, I declare already that yung mga taong nilagay niya as my financer in this work that God has given me will surely show up. And eventually, kanina may nag-show up naman. Yun know, sabi ko sa inyo, I really appreciate those people. Since 1998, ito sila.
pag narinig nilang may lakad ako, they will always send, kahit hindi ko pa pinadala ng hindi pa ako nagpadala ng mga binibigay ko yan sa inyo, opportunity nyo. Hindi, nakikita nila sa Facebook, agad-agad sila nagpapadala. Kasi since 1998, nagiging faithful sila sa ministry ito dahil sila din naging recipient ng blessing ng Lord dito sa ministry. So, sabi niya, if you do it in secret, He will reward you openly. And I'm so thanking God. Excited ako sa Hong Kong kasi sabi ko, Lord, ever increasing ka. Kung anong ginawa mo sa amin sa Singapore, Indonesia, and in Malaysia, you can triple it. Kasi ever increasing ang Diyos. Kung ever increasing din ang pagsunod mo, hindi pwedeng hindi mag-result. Hallelujah. I don't know, wala pa akong nakitang view sa aking prayer time, but my God is a God of surprise. And I can feel it that He's going to do something greater this time. Hallelujah. 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 Gusto kong tumayo ang balahibo ninyo dahil ang Diyos ang nagsasalita. Do not lay up for yourselves treasures on earth. Kaya nga sabi ko in Psalms 49, would be great for you to read, lalo na sa Ilonggo. Kasi talagang swak na swak sa puso natin for us to be separated from the love of money. And sabi niya, as your Father who sees in the secret, He will reward you openly. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy. Kaya nga, sabi niya sa 49, mga ano sa Ilonggo gani? Mga, hindi lang buang-buang. May term pa. Mga, draskal, ano to? Ilonggo? Wala naman ka mga basa. 49 no? Alright. Mga baghak. Mga balingag. Nga nagasigi katipon sa mga kwarta, tapos mapatay sila, hindi nila madala. Ang ila lang gid nga puloy-an ang ila nga lulubngan forever. Pero ang kwarta nila hindi magupod sa ila. Kung ako sa inyo nagatago-tago kamuda, ipagwa nyo na sa misyon, agod to nga kung mapatay kamo, madala nyo ang inyo kwarta nga na-convert sa iya nga currency called faith. So do not lay up, sabi niya, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. So yon, so sad, ninakawan ang nanay ni Genevieve, no? Yun nga, kahit anong tago mo ng mga alahas mo, talagang naaamoy ng mga langgam. I remember si Jim, kung nakikinig siya, of course I forgive you na. Just go straight to the Lord. Yun nga, minsan sinabi ni Jim sa akin na, Ma, alam mo ba, yung mga pera ng papa ko, kahit hindi ko nakita, alam ko kung saan niya tinatago. Ang demonyo din pala parang Holy Spirit. Nagli-lead sa iyo sa ilalim ng unan o di kaya kung sa ilalim ng, can you imagine? Malaman pa niya na nasa floor mat, I mean sa rug dyan sa labas ng bahay ang pera at ang mga cards. Can you imagine? Kaya nga ang demonyo, gaya-gaya din talaga, no? So tingnan mo, kung ang Holy Spirit nag-lead din sa amin para kung saan niya tinago yung kinupit niyang pera, ayun, meron din pala siyang bad spirit na nagli-lead kung saan ko nilalagay ang pera. This is just to give example, okay? So, Holy Spirit versus bad spirit. It's real. Palakpak. Whether neither moth nor rust destroy, but tandaan ninyo, greater is He. Greater is He. Ang Lord naman, kung tinago nila yung ninakaw nila,
pwedeng gawin ng Diyos na makalimutan nila kung saan nila natago. Hallelujah. Dahil ang demonyo ay hindi na makapag-remind. Dark siya eh. Diba? So yun ang hindi natin alam. Ngayon alam na natin, we should be thankful to the Lord. Where thieves, yung magnanakaw, hindi maka-break or maka-steal ng ating kayamanan. Kaya nga, tama lang. I mean, may alahas ka, wag naman yung ubusin mo yung isang buong alahas, kabili, at ilalagay sa bahay nyo. Magiging mitsa ng buhay nyo yan. Kasi ang mga hold-upper talaga naghanap ng ganyan. Kaya advantage talaga ang 49 pesos. Kaya pag hiningi, bigay mo. Diba? Ganun lang. Because lahat naman ng mga pera dito, hindi natin madadala. Kaya sabi ng Tagalog, sa Tagalog, huwag kang hangal. Yung nagtatago ka ng maraming pera, tapos only to find out na i-hold up ka. Pag na-hold up ka, wala na. Kaya nga, sabi ko, hindi ako nahihiya magsabi sa inyo na, hey, your money has a mission. Put them into mission for your own sake. Can you give a clap offering to the Lord? For where your treasure is, there your heart will also. Asan pa yung tumitibok-tibok ang puso natin? Nandun ang ating kayamanan. Ang pera talaga nakakatibok ng puso. Tama ba? Ako lang ba ang nakadiscover? Nakakatibok ng puso ang pera? O nahiya lang kayong magsalita? Dahil sa totoo lang, may kapangyarihan ang iyong paniwala. So kung naniwala ka ng pera ay patay, patay yan. Pag naniwala ka ng pera ay buhay, buhay yan. Whatever you believe, it shall come to pass. So the lamp of the body is the eye. Therefore, if your eye is good, your whole body will be full of. Binabasa na po natin ang buong Matthew 6. Pero jump tayo sa 32. Dahil ito po ang ating topic, to unleash the power of God. At yung prayer life natin, nag-check tayo kung paano ba ang prayer ng isang born-again believer na may kalakip na result. Kaya kayo nanghihina sapagkat walang resulta ang mga prayer ninyo. Masaya ang taong may result ang prayer niya. Masipag siyang mag-pray. Masipag siyang mag-fast. Ako, I really love to fast. Because each time I fast, I see another dimension. I see another realm of the Lord operating in the spiritual realm. Alright, 6:32. For after all these things, the Gentiles seek for you. Heavenly Father knows that you need all these things. Okay, doon muna tayo sa need. If you want to get married, ang mga single, gusto niyo mag-asawa. Pero ang sabi ng Lord, hindi niya sinasagot ang gusto. Ang sinasagot niya, need. Tanungin mo yung katabi mo, need mo na bang mag-asawa? Yon ang itanong sa Lord. Yon ang ihingi sa Lord. I need to settle down. I think it's high time. Nang need mo, na-promise ko na yan. Whatever you need, I will answer because I am your Father. Kaya nga po, yung Matthew 6, sinasabi niya rin, but ano ba ang dapat nating gawin bilang mga born-again believer? Seek ye first the kingdom of God. Yun ang ating gagawin. Be busy on seeking the principle of God. And then, gawin mo yun. Gawin mo lahat ng mga principle na nakita mo sa kaharian ko. And all these things will only be added unto you. Ang Diyos mismo ang nagsabi na ang promise niya, kapag ginawa mo yung kanyang instruction, yun nga, yung mga tao na Israelites, they failed to do the instructions of the Lord. Kaya hindi sila nakapasok sa promised land. Hindi sila nakapag-enjoy. Nagkaroon sila ng maraming sakit dahil sa worm. Tandaan nyo, kapag kayo ay corrupt, mga government officials, kapag kayo ay greedy,
Parang gusto niyo angkinin lahat magkakaroon ng worm. Ang mga tinatago niyo. May it be in food or may it be in money. May lalabasan talaga yan, ang pera. Kahit anong tago mo. Just relax. Yes. Anong gusto itumbok ng Lord to unleash the power? It's para sa mga anak ng Diyos. Binigyan na tayo ng kapangyarihan. Well, I give you the power to become my children. And if you are my children, you have now the power to unleash. May power kayong i-release sa inyong mga kahinaan. Yun ang ibig niyan sabihin. And Matthew 6:32 says that lahat tayo mga anak ng Diyos. Pag anak ka, sino ba ang tatay na hindi niya kayang i-provide ang pangangailangan ng anak niya? In fact, nag-iisip ka, nagdi-dream ka, or nag-a-advance ka, ano kaya ang kailangan ng anak ko next week, next month? Tuition fee kaya? Pagkain kaya? Meron siyang jamboree, kailangan niya ito, kaya yan. Ganyan mag-isip ang tatay. But the problem is, kung hindi mo siya tatay, ang problema dito, kung hindi mo siya Father, who art in heaven. That's why, nandito tayo para educate ng bilang nasa realm ng heaven at nasa realm ng earth. So, nagpapasalamat tayo. 33, yon. Ano ba ang gagawin natin? BC, seeking God's principle. The kingdom of God is like a king na nagkaroon siya ng ng pangtubos sa mga constituents niya. Kailangan niyang magkaroon ng kayamanan para matubos niya ang lahat ng mga tao. Yun ang kingdom system ng Lord. Yes. Kaya nagkaroon siya ng treasure. May treasury ang langit para tubusin tayong lahat. At kapag tayo ay anak na ng Diyos, kakaroon na tayo ng inheritance. So, tuturuan tayo ng kingdom system kung paano tayo mag-operate bilang kingdom kid at bilang kingdom community here on this planet Earth. Yes. Simply, kung tingnan mo ang 50,000, napakalaki na sa atin. Pero sa Diyos, napakaliit. Dalhin mo sa Hong Kong, hindi magkasya. Ako naman po, gumamit ako ng faith ko. Yun nga, yung kasama ko doon sa wala palang mga pera yon. I never realized then the Lord has been so good dahil tama ang aking seeking at ang aking doing and all the things na kailangan namin sa mission ay pinadala ng Diyos. Amen. Can you imagine kung nakikinig yung mga naging angels namin? I tell you, bawat nation may mga anghel na nakatalaga para i-cater kami. Hallelujah. Hindi kami pwede sa hindi kami papasukin sa because our money is not enough. But my faith is enough. Yes. More than enough. Kaya yung tatlo, kulang ang faith nila. So nilagyan ko ng faith ko. Kaya nga, connection is very powerful. Pera mo maliit, pera ko malaki. Pag i-join natin, kasama ka nang mag-enjoy sa kabuuan ng pera. That is the principle of our Lord Jesus Christ. So, yung ating lakad talagang, ang worth niya talaga 75K. Pero sabi ko, Lord, can I ask 50? Yung 50, 20, pamasahin nyo. I think aabot ng 35K. Dahil tumaas ang oil, 35K ang Hong Kong ngayon. Coming from here. Yes. Kung Manila, malapit. Pero ito yung ating dito parang malapit sa Hong Kong ang presyo going to Manila. Sana yun ang nakita ninyo, hindi ito na diretso lang sa Hong Kong. Ang mahal naman, hindi nyo nakita kung ano ang distance. Kaya nga, sabi ng Lord, open your eyes so that you will understand. Macau alone, when you take Macau, it's another na mabigyan kayo. It's part of China.
ang Macau at saka Hong Kong. They are the provinces of China. So that's why may another tatak kayo doon sa Macau. Kaya nga, ang expenses ninyo, natural na expenses, 25,000 alone from Hong Kong to Macau if you want to stay at least 2 days. Pero hindi ko na sinali doon sa 50 because I believe God is going to do something beyond. Hindi ko nakita, pero deep inside my heart, God assured me that we can go with this little money that we have. Because alam ng Diyos na mission ang punta mo. Yung ticket mo dyan, mission eh. Pag mission, talagang God will always back you up. At hindi lang yan. May mga partners tayo. Lahat sila amenable for this work. Dahil work ito ni Jesus. Everybody is bowing down to the work of Jesus. I would like to say thank you kay Marina Shu. Sabi niya, kailangan malaki-laki yung aking pabaon sa iyo kasi mission ito. Tapos ang missionan mo yung aking country, China. And that is, yung ganun lang, yung connection. God will connect you. At maraming salamat sa Matthew 6. Talagang dito ako na-founded. How do I pray that it has effect? Through the years, alam yan ng mga BCF. Paano tayo nakapatayo ng church na wala naman tayong pera? Puro dalangin, puro panalangin, puro praise and worship. Na-remember nyo ba ang ginawa natin? Overnight kami nagpipray nagpipray dito. Lahat yan, may mga anak pa, bagong silang, sila Bembot. Nandun kami, inuumaga kami sa lugar ni Rainier. Para lang mag-overnight prayer kami. Inumaga kami. Pagka umaga, meron akong milagro. Talagang yung may utang tayo sa Sprinter. Pinadalan ako ni Ate Loretta ng Pangbura. Yung pinadala niya pa ako ng Mongol na di ba? Naalala ko yon at alam ko na recorded yan sa langit. And if Ate Loretta would come to the senses of the Holy Spirit, nandyan lang yan yung mga tinanim mo dito, hindi nawala. Amen. You can still enjoy the benefit. Hallelujah. So I thank God. Dito na tayo sa 32, 33. Can you read? Alam natin yan lahat. Seek ye first, but seek ye first the kingdom of God. Do what is right, righteousness. His righteousness. Kay Jesus na righteousness, hindi yung atin. Na-notice ninyo usually sa atin, ma-reason out tayo. Alam na ng Diyos yan. Alam ko, sagutin ako ni Lord. Kahit hindi ako nag-obey. Di ba? So, yun, doon tayo matatalo. The devil wants to twist yung salita. The moment hindi ka nag-obey, that's it. Obedience is power release from God. That's why I love obedience. Although, talagang nakakamatay ang obedience. Kailangan mamatay ka bago mo sabing nag-obey ka. But yung katapat ng obedience mo, na may kasamang sacrifice and dying from yourself, is the blessing that God has promised. Amen. So 34. All right, go. Sige, lakasan. Therefore, the glory about more the glory of himself. This day has enough trouble. Okay, sa mga anak lang po ng Diyos. I'm sorry po, miyanamnida. Yung anak lang ng Diyos ang merong ganito. Do not worry. Because if you are anak ng Diyos at nag-worry ka, it's a sin. Worry is a sin sa anak ng Diyos. Worry sa hindi anak ng Diyos ay natural. So, you just keep on worrying and you die so fast. Go ahead. Pero pag anak ka ng Diyos, we have the ability or power not to worry. Because mismo ang Diyos nagsabi, so do not worry. Amen. Do you believe that I love you? Katulad ng question natin last time sa ating message. Do you believe that I love you? That I care for you? Amen.
that I am minding of your future as well as your present situation. That's the love of the Father. That's why we call Him our Father. Because He cares, He will supply, He will. Whatever He promised, He will do it. Just to prove to you that He is your Father. So worry is not in the vocabulary of the children of God. Especially nowadays, may gera, pataas lahat, patuloy-tuloy na to. If ever, no matter what, nakaprepare ng anak ng Diyos. Kaya wag na kayo magtaka na yung pila ng mga ng gasolina. Parang katulad din yan noon na ang bigas ay nagmahal. The moment nagmahal ang commodities, nandun lahat ng tao nakapila, hindi na nagsisimba. Dahil believe sila sa kanilang pagtitipid. Can you imagine, nagpipila ka? Ang gasolina mo sa sobrang ang dami ng gasolinang makain ng kahihintay mo sa pila na napakahaba. Bibili ka ng marami kasi kailangan mo magtipid katulad ng living manna. Then pagka umaga, nagmura ang gasolina. Hallelujah. Paalala lang, do not worry because God knows your need. God knows everything. Have faith in this Lord who is in control and who is the owner of heavens and the earth. We need to stir up ourselves, believing on the things that we had learned since in the past hanggang ngayon. Kaya dapat ever increasing po ang ating pananampalataya, especially napalapit na ang pinaka-horrific na mangyayari sa mundong ito. Not only yung mga maraming mamamatay, makikita ninyo to the left, to the right. Ito na nga, di ba? Ay, namatay na naman yun. So by the hundreds, darating ang araw. Hindi pa individual yung mamamatay sa mga aksidente, by the hundreds. But we thank God na may covenant ang Diyos sa kanyang mga anak. That we are protected, we are provided, and we are directed. He will direct you where to go, what to do in times of trouble, in times of chaos. He's always there to be our director. And we thank God for you at lahat ng partners natin. Talagang binavalue ko sila. I'm so touched. Talagang kahit hindi kayo BCF, nandun yung malasakit ninyo dahil alam nyo, kilala nyo si Jesus. So kaya nga, I'm thankful for those people, lalo na yung mga na-revive yung iba, nating mga BCF. Talagang nanginayang ako sa inyo dahil ang daming tinanim ng Diyos sa inyo na hindi kayang murahin ng demonyo. Kaya kung ako sa inyo, you go back to the Word of God, go back reading, and go back yung ginawa natin noong araw na talagang inuumaga tayo ng ka-worship. If you remember, yung iba dito, hindi nga nakaranas niyan. Yung mga mga first 5 years ko talagang inuumaga kami lahat. And we saw how the Lord break everything. At nagkaroon tayo ng mga breakthroughs. Ang buhay ninyo ay hindi na katulad ng dati. Because we had obeyed God. May God bless you. We love you. Ephesians is the book where you can lean on of who you are. Discover the wonders of you because God created you and me to be His wonderful creation. Because people nowadays are already in the dark, so we have to double time, triple time, bringing light like this. You bring light to the dark because you are the light of the world, and your mouth will be seasoned with salt. Na whatever yung mga salita ninyo na nakukonvert ninyo ba sa salita ng Lord, nakakabigay kayo ng saltiness sa mga puro na lang mura ng mga tao dito sa ating Pilipinas. And it is an opportunity for us. Pag nagpipray and fast tayo to pray for our country, nakita nyo naman talagang ang country natin ay sumasabay sa Iraq at Iran sa mga bibig pa lang, vloggers at saka sa mga
PBBM versus Sarah. Talagang hindi na ito normal. Kaya kailangan po nating magpasipay dahil tayo ang may kapanawagan to be the light of the world. Amen. God bless you. We love you. We love Philippines. We love all other nations. That's why here we go. We are about to fly. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.